Sinabing Pangulo, ang Martes ay magiging araw ng planta ng kuryente at araw ng tulay sa Iran. Walang magiging katulad nito. Buksan ang kipot ng Hormuz, sabi niya, inurong ang deadline sa alas 8 ng gabi ng Martes, Eastern Time. Ito na ngayon ang ultimatum para sa Iran. Sasamahan na natin ngayon ang analyst ng pananaliksik ng FDD, Ahmad Sharawi. Salamat sa pagsama sa amin sa Live Now ng Fox. Mukhang nasa bingit na naman tayo ng paglala dahil sa panibagong banta mula kay Pangulong Trump. Anong ibig sabihin ito sa'yo? Una sa lahat, salamat sa pag-imbita sa akin. Noong nakaraang linggo, pinalawig ni Pangulong Trump ang deadline hanggang Abril 6 para sa negosasyon sa Iran at pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Wala pa ring indikasyon na balak itong gawin ng mga Iranian ayon sa lahat ng ulat. Sa palagay ko, tumatanggi ang Iran sa negosasyon at naglalagay ng kondisyong hindi matatanggap ng Estados Unidos para muling buksan ang kipot na ito. Salamat, Ivan. Sa tingin ko si Pangulong Trump, kaya niya pinalalakas ang banta na atakein ang mga planta ng kuryente sa Iran. Pero ang susunod na 24 na oras ay magiging napakahalaga. Tulad na nakita natin itong nakaraang 2 o 3 linggo, madalas sinasabi ni Pangulong Trump tuwing Lunes na maayos ang takbo o may nagaganap na negosasyon. Nakatutok tayong lahat sa Lunes na umaga para makita ang lagay ng negosasyon at kung may mangyayari sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Salamat. O sinabi niyang umaasa siyang matapos ang kasunduan pero nagtakda siya ng deadline. Tulad ng sabi mo, magkalayo pa rin ang dalawang panig at wala pang kasunduan sa mga hinihingi ng Estados Unidos. Gayunpaman, tulad din ng sa kaso ng bansang Iran, nakita ba nating nagkaisa sila sa kahit anong paraan? Mayroon ba silang anumang pagkakapareho? Muli, sa tingin ko tumatanggi ang mga Iranian na makipagnegosasyon at nagpaplano silang ipagpatuloy ang kanilang walang awang pag-atake sa mga sibilyang infrastruktura sa Golpo, pati na rin sa mga base ng Estados Unidos. Kaya wala talagang palatandaan na ang mga Iranian ay, kumbaga sa mayon, ay handang makipag-usap. Mukhang pati ang mga tagapamagitan gaya ng Pakistan, Turkey at Ehipto ay sinubukang palawigin ang palugit na ibinigay ni Pangulong Trump. Pero muli, wala talagang palatandaan na handa ang mga Iranian na sumunod sa mga hinihingi ng Estados Unidos, lalo na tungkol sa Strait of Hormuz. At pagdating sa Strait of Hormuz, napakahalaga talaga ng kipot na iyon. Sinabi ni Trump sa mga kaalyado ng NATO na hindi ito mahalaga at kailangan nilang magbayad gamit ang mura. Buksan ang Strait of Hormuz o harap sa kaguluhan. Gaano kalaki ang pressure kay Pangulong Trump at sa mga dayuhan na muling buksan ang strait? Sa palagay ko, naging malinaw ang pandaigdigang epekto ng pagsasara ng strait. Tumaas ng malaki ang presyo ng langis at sa pagbubukas ng mga merkado sa mga susunod na oras, mas maunawaan natin ang tunay na epekto ng mga pangyayari nitong weekend at kung paano ito makakaapekto sa mga desisyon ni Pangulong Trump. Kung mananatiling mataas ang presyo ng langis, maaaring makita natin ang paglala o mas malakas na pagtulak patungo sa diplomasya. Pero muli, lahat ay nakadepende sa presyo ng langis sa merkado. At lalo na dahil sa dami ng langis na dinadala sa Strait of Hormuz, apektado ang mga estado sa Golpo at sa Europa. Ibang sitwasyon sa ZEWA. May sariling industriya tayo, ngunit magkakaugnay ang pandaigdigang ekonomiya. Dahil dito, ramdam ang epekto sa buong mundo. Kung lumampas ang palugit na yon sa Martes alas 8 ng gabi oras sa silangan ng Estados Unidos at totoong atakihin ng Estados Unidos ang mga infrastruktura at mahalagang pasilidad ng langis ng Iran, ano ang magiging tugon nila? Atakehin din ba nila ang ibang estadong Arabo tulad ng dati? Ibig kong sabihin, ang mga planta ng desalinimasyon sa mga estado ng Golpo ay magiging target ng Republikang Islamiko, pati na rin ang mga infrastruktura ng langis at sa buong Golpo, magiging target o malawakang target ito. Pero ibig kong sabihin, bigyang diin ko na ang mga estadong ito ay naging malawakang target na ng Iran sa nakaraang 5 linggo. Kahapon nakita natin inatake ang ilang infrastruktura ng langis at mga planta ng desalinimasyon ng tubig sa Kuwait. Pero ipagpapalagay ko na kung ang Iran ay atakihin, makikita natin ang pagtaas ng mga pag-atake laban sa mga estadong ito sa Gulpo.
Sa halip na isang pasilidad lang ang target, posibleng mas maraming drone at misil ang magpuntirya sa mga pasilidad na yon. At mahalagang tandaan na ang mga planta ng desalinisasyon sa Kuwait at Bahrain ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga estadong ito dahil wala silang mga reserba ng imbakan para suportahan sila. Kapag inatake ang mga pasilidad na ito, maaari tayong humarap sa isang makataong sakuna. O malinaw na maraming tao sa mga rehiyon ang maapektuhan at makukulong sa sitwasyong ito. Pero gusto ko pa ring makarating doon. Aling mga bansa ang aasa sa Estados Unidos, ang United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait na apektado nito? Paano ito makakaapekto sa relasyon nila sa Estados Unidos? Sa tingin ko, naging direkta ang Estados Unidos sa kanila. Nakita natin kung gaano kahalaga ang papel ng bansa sa pagharang at kung paano naging susi ang air defense nila sa pagpigil sa maraming pag-ataking ito na maabot ang kanilang mga target. Kinataman ng mga misail at drone ang mga kritikal na pasilidad. Nakita natin ang suporta ng Ukraine sa mga estado sa Gulpo para maiwasan ang pag-atake sa kanilang teritoryo. Mahalaga ang papel ng mga Israeli at kaalyado sa pagtatanggol ng mga bansang ito. Sa tingin ko, naiintindihan ng ilan kung bakit kailangan ang laban ay sinusulong ng Estados Unidos. Dapat nilang maintindihan ang panganib at kalupitan ng rehimeng ito na handang mamatake sa sibilyang infrastruktura para magdulot ng matinding pinsala. Bukas ay papasok na tayo sa ika-6 na linggo ng laban, eksaktong nasa panahong binanggit ni Pangulong Trump at ng White House. Sa tingin mo ba tatagal pa ang schedule na ito higit 6 na linggo? Ano ang epekto nito sa iyo? Malino na sinabi ni Pangulong Trump sa talumpati niya noong Miyerkules na may 2 hanggang 3 linggo pa para sa mga dapat puntiryahin. Sa tingin ko, nakadepende rin ng schedule sa mga pagbabago sa larangan ng labanan. Mula pa nung simula ng operasyon, ibig kong sabihin lalo na pagdating sa kipot ng Hormuz. Kaya sa tingin ko habang ang mga ECOA ay nakatutok sa mga infrastrukturang militar at mga pasilidad na nabibigay daan sa kakayahan ng Iran sa pakikidigma. Kaya marahil maari nating isaalang-alang ang schedule na binanggit ni Pangulong Trump noong Miyerkules. Pero malinaw na kung magbago ang sitwasyon at may bagong impormasyon mula sa intelihensiya tungkol sa ibang lungsod na misil o infrastruktura na hindi pa natutuklasan, maaaring mapalawig pa ito. Pero muli nakadepende pa rin lahat ito sa kung ano talagang nangyayari sa mismong labanan. Nakasalalay din sa lakas ng sandatahang lakas ng Iran. Kamakailan nakita nating tinamaan ng mga Iranian ang isang F-15 fighter jet. Nagsagawa ang Estados Unidos ng isang buhay o kamatayang operasyong pangsagip sa kabundukan ng Iran para mabawi sila o maibalik sa kanilang bansa. May ibig bang sabihin ito? Nag-aalala ka ba sa anumang paraan na ipinapakita ng Iran ang kanilang kakayahan ng ganito? At paano naman ang posibilidad na maisara nila ang kipot ng Hormuz? Nagulat ba ang Estados Unidos sa mga kakayahang ito? Kung oo, ano masasabi mo rito? Sa totoo lang, marami ng ulat tungkol sa dami ng mga ballistic missile at mga launcher na mayroon ng Iran. Nakita natin na sa simula ng digmaan, iba talaga ang bilang. Pero ang mga pagsubok na panlilinlang ay malaki ang naging epekto sa kakayahan ng Iran na maglunsad ng maraming missile ng sabay-sabay. Sa tingin ko, tayong mga nanonood lang wala sa labas na walang access sa intelligence ay nakikita na nabawasan ang ganitong mga pag-atake. Pero may kakayahan pa rin ang Iran na magsagawa ng mga pag-atake gamit ang mga drone at missile. At kaya naman kailangan ng US na ipagpatuloy ito para mapahina ang kakayahan nila na makipagdigma sa madaling salita. Kung babalikan natin ang kipot ng Hormuz, bakit nga ba nilagyan ng mga Iranian ng parang karatulang huminto sa makipot na danang iyon? Ito na ba ang bagong normal sa rehiyong ito? Gaano kalaki ang chance na isama nila ang Bab al-Mandeb at mga Houthi? Binabantayan mo rin ba yon? Mahalaga ang Bab al-Mandeb at kapag isinara ito, haharap tayo sa malaking krisis. Sa tingin ko, ginagawang target ng Houthi ang Israel para maiwasan ang ganting atake maliban kung may misyon na tumama sa Israel. Hanggang ngayon, 4 o 5 pag-atake ang inangkin ng mga Houthi. Lahat ng mga yon ay na-intercept. Sa palagay ko, alam ng mga Houthi na ang pagsasara ng Bab al-Mandeb o pag-atake sa mga barko sa Dagat Pula ay magpapalawak ng digmaan. Magdudulot ito ng paglala na maghihila sa zewa sa labanan. Sa tingin ko, ayaw pa nila ngayon. Ngayon, napapahiwatig ang mga Houthi na kaya nilang isara ang Bab al-Mandeb at nandoon pa rin sila.
Pero sa tingin ko, ang pagpili ng direksyong iyon ay magdudulot ng malaking paglala mula sa Zewa o Israel. Ang araw ng tulay at lanta na tinakot ni Pangulong Trump ay maaring magudyok sa mga Houthi sumali sa labanan. Mula ron, Kaya, ang ibig kong sabihin, lagi may posibilidad na atakiin ng mga Houthi ang mga pasilidad ng langis at infrastruktura ng enerhiya sa Saudi Arabia at sa Golpo bilang ganti. Pero muli sa tingin ko, pagdating sa proseso ng kanilang pagpapasya, ang pag-atake sa mga estado ng Golpo ay mga hulugan ng pagpapalawak ng digmaan, kung saan maaaring mapilitan ang mga Saudi o kaya ang mga Emirati na gumanti. Sa ngayon, nakatuon ang mga Houthi sa pag-atake sa Israel dahil alam nilang ang pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya sa mga bansang nasa Golpo ay posibleng magpalala ng digmaan, isang panganib na ayaw nilang harapin na yon. ang Israel ay nakipagtulungan noong simula ng operasyong ito, Epic Fury o umatunggal na leon na tawag nila sa operasyon. Pinatigil din nila ang ilang mga pag-atake sa lugar ng paghahanap at pagsagip. Ang Israel ay nananatiling nakayon sa Estados Unidos sa mga layunin na itinakda sa mga negosasyong ito at posibleng sa harap ng mga bantalampas pa rito. Alam ng Israel na mahalaga para sa kanilang seguridad ang pagpapahina sa rehimeng ito at sa kanilang kakayahang militar. May malinaw na pagkakayon sa pagitan ng Israel at Estados Unidos dito, ngunit kinakaharap din ng Israel ang banta mula sa mga kinatawan ng Iran tulad ng Hezbollah na araw-araw na umaatake sa hilaga ng bansa bukod pa sa banta ng mga Houthis. Kaya pagdating sa mga prioridad, nakikita natin na ang mga Amerikano ay hindi tumututok sa mga kinatawan na ito sa Lebanon o sa mga Houthis. Sa ngayon, timitingnan at hinaharap din ng Israel ang fronting ito ng sabay. Pero sa pangkalahatang layunin ng digmaan na pahinain ang rehimen ng Iran at tiyakin na hindi na ito makakakilos muli. Sa paggamit ng lakas militar upang tamaan ang mga interes ng Amerika, Israel at mga kalapit na estado, magkaisa ang mga cowards at Israel sa layunin. O sinabi na rin ng Iran na ayaw na nilang maatake muli. Bahagi ito ng negosasyon at isa sa mga hinihingi nila. Pero kung may negosasyon na nagaganap kung gusto ni Pangulong Trump ng diplomasya, ito ba ay isang bagay na lubos na sinasangayunan ng Israel? Sa tingin ko sa pangkalahatan, naiintindihan ng Israel na si Pangulong Trump o kahit papaano na nagkaroon pagdating sa mga layunin ng digmaan ng matinding paghina ng mga kakayahang militar, ng lakas pandagat at ang puwersa ng himpapawid na siyang mga pangunahing layunin mula pa sa simula. At sa tingin ko, sa pagtutok ng Israel sa bahagi ng pamunuan ng politika sa Iran at pati na rin sa pamunuan ng militar, nagkaroon sila ng paghahati ng mga gawain pagdating sa mga target. Sa tingin ko, alam ng Israel na binuksan ni Pangulong Trump ang pinto sa negosasyon at baka kailangan niyang humanap ng taktika sa negosasyon para tapusin ang digmaan. Kaya ganon, patuloy pa rin ang pag-atake ng Israel at ang pagtutulungan nila kay Zewa sa pagtukoy ng mga target tulad ng infrastrukturang militar, mga balistikong misil at mga tagapaglunsad nito. Sa kabila ng mga usapan tungkol sa negosasyon, buo pa rin ang pagkakaisa ni na Emery Ubar at Israel pagdating sa layunin na pahinain ang rehimen. Pero tulad na nakita natin kahapon, mahalaga rin ang papel ng Israel sa pagsagip sa opisyal ng mga sistema ng armas mula sa teritoryo ng Iran. O maganda yung punto. Ahmad, huling tanong bago kita pakawalan. Babalik tayo sa simula. Itong agresibong banta ay nagsasabing 8:08 ng gabi sa oras ng silangan, araw ng tulay o ng planta at nakita na natin ang mga ultimatum na ganito noon. Malaki ba ang chance na ipagpaliban ni Pangulong Trump ang deadline para subukan ang diplomasya? Kaya, gaya ng nabanggit ko, sinusubukan ng Pakistan, Ehipto at sana palawigin ang deadline ayon sa mga ulat mula sa mga Arabe. Ibig kong sabihin, dapat ay matatapos ang deadline ng 10:00 ng umaga, oras ng silangan, sa Martes, kung tama ako. Ngayon ay 8:00 na ng gabi. Tanong, hihilingin kaya ng mga Iranian sa tagapamagitan na palawigin pa ito? Depende lahat sa kasalukuyang estado ng negosasyon. Direktang nakikipag-usap ang mga diplomat ng Zewa sa kanilang mga katapat na Iranian. Kadalasan, ginagawa ang mga ganitong bagay ng palihim at inilalantad lamang pagkatapos. Gusto ko lang sabihin, posible pa rin itong ma-extend. Na-extend na ito ng isang beses dati. Dapat nung nakaraang linggo pa ito pero na-extend hanggang Abril 6. Ang tanong dito ay sa mga susunod na oras, malalaman natin kung ma-extend pa ito.
20 oras Martes ay sa loob ng 48 oras. Kaya kung handa ang mga Iranian na makipagnegosasyon, ang mga bansa na namamagitan ay lubos na handang ipagpatuloy ang kanilang kampanya para kumbinsihin si Pangulong Trump na palawigin pa ang kasalukuyang deadline. Dahil dito malamang na mapalawi pa ito ngayon, pero nakadepende pa rin ito kung magtatagpo ang mga salik na ito. Sinusunod ni Trump ang sarili niyang bilis. Makikita natin ang magiging resulta habang papalapit ang deadline oras-oras. Kaya nang sinabi ko, baka sa Lunes ng umaga ay bigyan niya tayo ng update tungkol sa negosasyon. Magbabantay tayo. Ayos ba? Ahmad, maraming salamat sa oras mo dito sa Live Now. Salamat. Sige, maraming salamat. Magandang usapan yon. Sinusuri ang banta na puno ng mura ng presidente tungkol sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz o baka araw ng planta at tulay. At galing din ito sa Fox News. Si Trey Ingst sa kanyang ulat ay nagsabi na uubos na ang oras. Nagbigay ng mabigat na babala si Pangulong Trump sa Iran habang idinetalye ang negosasyon kay Trey Ingst. Kung walang mabilis na kasunduan, baka pasabugin ko na lang lahat at kontrolin ang langis. Tingnan natin kung magiging pag-agaw ito sa kapangyarihan tulad ng sa Venezuela. Tingnan natin kung palalawigin pa nila ang deadline. Maraming salik ang nakataya.